Araw ngayon ng linggo, kaya naman araw ngayon ng pagsimba. Inilalaan ko tong araw na to para makapagpasalamat kay Lord sa buong linggong paggabay at lalo na sa blessing na magising araw-araw. Ang magising lang sa umaga ay napakalaki na talagang blessing. Last month pa nga ako naghahanap ng pwede kong lipatan. Gusto ko kasi talaga yung tahimik lang na lugar. Sa dami ng nakikita ko, eto talaga yung pinaka napuntahan ko. Yung labas pa lang ng bahay, check na sa akin kasi maraming puno, may mga gulay rin na pwedeng anihin. Tulad ng malunggay at talbos. Ito yung lugar na siguradong meron kang sariwang hangin malalanghap. Marami rin ditong bintana kaya naman talaga may maayos na ventilation. Hindi kulob at talagang papasukin ng hangin. Kalumaan na nga tong bahay pero pwede daw ito i-repaint. Ang pinaka nagustuhan ko dito sa bahay na to yung location. Yung tipong gigising ka ng umaga na wala kang maririnig nagbubungangang kapitbahay. Doon kasi sa apartment ko, umaga pa lang may nagmumurahan na. Kapag ganun yung panggising mo, talaga masisira na ang araw mo maghapon. Ang mura lang din itong bahay na to, konting diferensya lang dun sa apartment ko. Likod pa lang marami ng puno, talaga nakaka-refresh to ng pakiramdam. Tingnan mo naman, meron pa sila ditong laundry area. Maganda ang pakiramdam ko dito sa bahay na to, kaya dito na lang ako. Ito yung araw na magsisimula akong i-box lahat ng gamit ko. Meron nga ako 5 araw para maayos ko lahat ng gamit ko at para mailipat ko na. Buo na kasi yung desisyon ko na lumipat. Ang apartment ko na nga nagtulak sa akin na lumipat na talaga. Marami na nga binigay sa aking sign para talagang tuluyan na akong lumipat. Kahit na hindi pa ako ginaganahan mag-box ng mga gamit ko, bigla na lang talagang may nag-push sa akin, sige na magbalot ka na. Kaya buti na lang talaga nagdesisyon na rin akong kunin yung apartment na pinuntahan ko. 5 araw daw bago matapos yung repaint sa bahay. Kaya yung 5 days na yun mailalaan ko sa pag-aayos ko dito. Inuna ko lang i-box yung mga gamit na alam kong hindi ko magagamit sa loob ng 5 araw. Hindi ko talaga tinapon yung mga box na to kasi alam ko talaga na hindi ako tatagal dito. Hindi ko alam, basta ramdam ko lang. Sobrang hirap na pala kapag talagang sobrang dami ng gamit. Pero alam ko naman na darating ako sa point na to. Handang-handa naman ako sa gantong sitwasyon, yung tipong hindi ko nga tinapon yung box. Sa totoo kasi dapat noong July wala na ako dito. Meron kasi ako nakitang bahay na talagang nagustuhan ko rin. Ang inisip ko kasi yung buwan ko hindi pa tapos dito. Kaya ayun, nakuha na ng iba. Sobrang nanghinayang talaga ako sa bahay na yun. Hindi ako nakapag-desisyon na kunin na kaagad. Sobrang tahimik din ng lugar. Sobrang laki at kapresyo lang din itong apartment ko. Okay lang sana na malayo sa bayan kasi minsan lang naman talaga ako lumabas ng bahay. Lalo na kasi at may ref naman ako, nakakapag-imbak ako ng pagkain. Kaya okay lang sa akin na malayo. Grabe, 1 buwan ko inisip yung bahay na yun na dapat kinuha ko na. Pagkatapos ng pangyayari nyo, nahirapan na ako maghanap ng bahay na halos nakaparehas lang ng rental dito. Akala ko nga hindi na ako makakakita ng ganong lugar na tahimik at sobrang lawak. Kaya yung pinakita ko sa inyong bahay, sinigurado ko nang doon ako lilipat. Ayoko na ulit maghanap at mag-abang. Nagmukha lang siyang creepy kasi nga madumi at walang ilaw. Pero nabivision ko na maganda siya kapag napinturahan na ulit. Pagbungad ko pa lang kasi sa gate, napakapayapa na. Yung tipong makakapagbukas ako ng pintuan at bintana. Dito kasi hindi ko magawang magbukas ng bintana, yung tipong papasok yung hangin. Yung pintuan naman hindi pwedeng laging bukas kasi nga rinig na rinig yung boses sa labas. Dito kasi sa apartment, kung loob lang yung pagbabasihan ko, okay naman. Oo, maganda siya sa paningin pero sa bandang huli, nagluluma rin. Kung pagbabasihan naman yung labas, dikit-dikit talaga ang bahay. Yung nakikita nyong pader sa bintana, ako, bahay na yan. Akala nyo ba ako, diba? Doon naman sa nagustuhan kong bahay, okay na okay naman yung labas ng bahay. Buwelong-buwelong magbukas ng pintuan at bintana. Ang nakita nyo nga lang na problema ay madumi. Para sa akin, okay lang na madumi kasi nalilinisan naman. Kaya abangan nyo na lang yung magiging itsura niya kapag napinturahan na siya ulit. Sa mga nagtatanong pala nitong sure ako kung nahuhulog ba, 4 na sapatos na mabibigat na nakalagay dyan pero hindi pa rin natanggal. Ang problema ko tuloy, hindi ko na matanggal yung hook niyang may pandikit. Napaka sobrang dikit kasi. Siguro mag-o-order na lang ako ng mga peraso ni